Hello po, magandang araw. So dadako na tayo sa detailing naman, no? Reinforcement detailing ng ating tension and compression members. So tension members, madalas dyan beams, and compression members ay columns, no? Though sa beams may mga compression reinforcement din tayo kapag doble reinforce. Now, reinforcement detailing, uh, sakop niya yan yung bands, development length, hooks, and splicing, no? And of course, gagamit tayo ng NACP 2015 codes. So for this series, unahin ko lang muna yung bands tsaka development length. And to this two-part videos for development length, no? Magpo-provide ako ng sample para maintindihan din natin yung code. Okay, simulan natin. So notation muna, no? Ano yung mga sumusunod na symbols? Yan. So ito yung madalas natin gagamitin all throughout the lesson. So for the development length lecture, ito muna, LD, which is development length for tension, LDC kapag compression. No? Gagamit din tayo later on ng, of course, bar diameter, F prime C, FY, lambda, or ito yung modification factor, depende kung lightweight or normal weight yung concrete natin. Usually 1.0 lang kapag normal weight and 0.75 kapag lightweight. And may mga bago tayong mga symbols na makikilala dito. Dito yung symbol ng psi, pang tinidor. So psi E, CRST. So these are the modification factor that will depend on the bonding chemicals na i-apply natin sa mga reinforcement natin. Meron tayong epoxy, so may cover, confining, meron sa confining reinforcement, merong modification factor sa size, and sa casting position. So bond stresses. In reinforced concrete, the steel bars and concrete must stick together. No? Importante yung bond ng bakal tsaka ng simento or konkreto to act as one. If the bond fails or the bar slip, the beam will act like plain concrete and may collapse when cracks form. No? Kinonsider yan sa code, no? Na magkaroon ng maayos na bond. Now, let's go with the development length provisions. So, development length ang tawag. No? Ito yung minimum length of a reinforcing bar, the what should we call the main bars of the beam, no? So, start muna tayo sa beam muna tayo, no? So, itong mga top and bottom top and bottom bars na to, na main bars, should be developed to, kumbaga dudugtungan natin, no? Pahabain natin to embed in the concrete so it can safely develop its full strength without slipping. In a cantilever beam show, no, para ma-represent sa inyo, the highest tension happens near the support. To prevent failure, the steel bars must be long enough to transfer their stress. Ito nga yung sinasabi ko. So this required embedded length na tinatawag nating LD or development length. It ensures the bars reach their full strength and stay anchored firmly in the concrete. So imagine a cantilever without a development length extension. Okay? Imagine. So kapag naglagay ka ng load dito, so possible na bumagsak to, magkarak dito. And development length, which is LD, extends, no? Dun sa support natin, and usually the beam column joint. So the bar is extended at the support at a distance, LD. So possible din tayo na pag mahaba yung LD compared dun sa width of the beam, nagkakaroon to ng anchorage, no? A 90 degrees anchorage or bend, no? 180. So yun ang purpose ng development length, no? To develop its full strength without slippage. Next, so punta tayo sa codes. Yan, sinasaad ng NACP 2015 section 425.4.2, the development of the deformed bars and deformed wires. In tension muna tayo. So usually nasa positive moment pag positive moment, ang tension bars mo nasa ilalim. Negative moment, ang tension bars mo nasa ibabaw. So development length LD for deformed bars and deformed wires in tension shall be greater than A and B. So may mga provided na naman tayong section dito na kailangan nating sundin. So itong letter A lang yung medyo maraming detalye. And i-compare mo yung letter A to letter B. Letter B is 300 mm. So ang kailangan dito yung mas malaki sa kanilang dalawa. Yun ang pipiliin nating final LD. So obserbahan natin yung letter A. Ano ba yan? So ito yun. 425.4.2.2. No? May table tayo dyan na provide ni NSCP. So dalawang klase o parte ng gagamitan natin ng formula. Ito yung mga 20 mm bars and smaller, no? Yan. DRSP, deformed bars tayo. And the 25 mm larger and larger, no? Ito yung gagamitin natin mga formulas. So, sa spacing and cover, meron tayong
provision. Sabi is clear spacing of bars or wires being developed or lap splice not less than the dB. Clear cover at least dB, no? And stirrups or ties throughout LD not less than the code minimum, or clear spacing of bars or wires being developed or lap splice at least 2 dB and clear cover at least dB. So, para mas mabilis nating maintindihan to, meron tayong provide dito na illustration. Yung case 1 natin, ito, case 1, yung may mga binanggit sa clear cover. So, ito po yan. No? Dapat itong mga pagitan is greater than or equal to dB, the bar diameter. Kung 20 ang main bar mo, yan. So, usually, ano, no? Di ba pag 2 layers, 25 mm pagitan yan. No? So, ibig sabihin, kapag 25 mm ang bar mo, sakto yun. No? Dapat at least 25 ito. Ganon din dito. So, kapag na case 1 or case 2 either, ito yung gamitin nating formula sa taas. Usually, ito naman yung nangyayari. Then, other cases will be this one. Sampulan natin later. Next provision is, actually, yan na yun, no? Kailangan mo na lang yung substitute. Kuwari, ang nakuha natin, or ito yung formula na nakuha natin. Naglalag lang yung aking, ano, no? Laser. Anyway, kapag kailangan lang natin mga values nito. Itong psi t, psi e. Yan. So again, babalikan mo yung ano mo. Babalikan natin yung ating notation, psi e. Tsaka ano yan, depende sa ano, band application. Kung epoxy coated ba yon. Okay, yun. Gamit ka ng modification factor dyan. Tapos yung psi t is gamit ka ng ano, paano ba yung casting position niya. Yung psi s is the size. So, tatlo muna yung gagamitin natin dyan. Psi t, psi e. Okay, and later on psi s. No? So, ito yung mga values nun. At ika, meron pa pala. So, sabi nga pala dun sa letter A, with section 425.4.2 or 425.4.2.3 or naman ang sabi niya, no, using applicable modification of 424. So, partners po yan. Partner si 0.2 tsaka si 0.4 dito. Tsaka partner si 0.3 dito tsaka si 0.4. So, alin dito sa dalawa ang gagamitin mo or applicable. So, this is 4.2, no? This is 4.3. Medyo mahaba yung formula ni 0.3, no? Okay. So, dito pa pala yung mayroong psi s, no? Tsaka this time mayroong mga nadagdag like CB, tas yung KTR. Okay, and ayan. Ano ibig sabihin ng KTR? Is a factor that represents the contribution of confining reinforcement cross potential splitting plates. No? So, pag kukunin natin yung value ni KTR, may formula siya, 40 ATR or area of the transverse. Ayan, sabi niya, ATR is the total cross-sectional area of all the transverse reinforcement within spacing S that crosses the potential plane of splitting throughout the reinforcement being developed. No? And the CB is lesser of the distance from center of the bar or wire to the nearest concrete surface. Usually, ito yung from balat ng concrete to the center of the centroid of the first bar. So, usually yung 40, di ba, na cover plus the stirrups or tie, di ba? Tie diameter plus the half of the bar. Ganun yun. And then, sa letter B naman, 1/2 of the center-to-center spacing of the main bars. So, kung tatlo halimbawa yung ano mo, yan. Kung tatlo halimbawa yung main bars sa ilalim o sa pagitan ng tatlo, yun. Ano yun? So, yun. Kalahati ng letter B yun. So, sige, makikita naman natin later on sa example. Then, CB, ito yung denominator na to, CB plus KTR over DB should be or not exceed 2.5. Okay? So, gawa tayo ng ano yan, ng mnemonics para sundan natin. No? Yan pala yung SN dito, no? Hindi siya S sub N, spacing times N. N is the number of bars or wires being developed or ilan yung pinapahaba natin. Okay? So, yun. So, ito yung mga modification factors nga na gagamitin natin. So, for lightweight, lambda, ayan, 0.75 lightweight. Normal weight 1. Tapos, kung may special, like lightweight concrete or F, yun, special is in accordance with this one. So, usually naman, lightweight or normal lang yan. Or if not even, normal concrete tayo. So, epoxy, okay, psi E. Yun, no, may epoxy coated or zinc and epoxy dual coated with clear cover less than 3 dB or clear spacing less than 6 dB. Okay, pipili lang tayo dito. Uncoated ba to? Okay, 1.0. Epoxy coated or zinc epoxy dual coated reinforcement for all other conditions. So, bali tatlo lang, no? 1.5, 1.21. Kumbaga, market dito yung 1,
Tapos dito medyo yung hindi kasama, epoxy coated, parang gano'n. And the not coated. For the size, no, dalawa lang pagpipilian mo, 25 mm and larger bars or the 20. Ayan po. And then the casting position is side T. So, position ba siya more than 300 mm of fresh concrete placed below horizontal reinforcement? Okay, ganun ba yun? So, more than 300 mm of fresh concrete placed below horizontal reinforcement. Ibig sabihin, nakaposisyon to sa uh, ibabaw, no? Ganyan. So, pag top yan, kasi ano more than 300 mm fresh concrete placed below the horizontal. So, kung ang dinedevelop mo yung top bar, usually, nasa ilalim yung ano nun, concrete. So, 1.3 gagamitin mo pag top bar. Other is 1. Ibig sabihin, nasa baba naman yung dinedevelop mo, 1.0. Tapos may notation tayo dito, no? Sabihin, the product psi T times psi E in the formula here, tsaka dun sa una. Yan, ito mga to. Yan. Should be, okay, not exceeding 1.7. Okay. Sampulan na natin agad para hindi nyo makalimutan. Okay, gamit tayo ng laser. Para may apply natin yung mga codes na yan, try natin magbigay ng beam, tapos i-develop natin, or like, pahabain natin, ano yung required na development length ng 4 bars na ito for 25 mm, no? With epoxy coated. FY414 and FRMC is 24.1. So we will use the 3 or the 2 provided tables kanina. So, alin nga ba dyan yung better? Kasi kung titingnan natin, mula dun sa provision, dalawa eh. Sabi niya naman or. So, bakit hindi and? So, kasi this section 425.4.2.2, sabi na natin, ito yung mas conservative, no? Tinatawag natin siyang alternative way, no, to solve it. But this pangalawa is a more comprehensive, no, at detailed, no, kung masusunod yung kanyang mga parameters, no. At ito namang section 425.4.2.4 is yung mga modification factors natin. So if we apply with the 3 conditions, makikita nyo kung alin dyan yung mas mahabang LD natin. So binigyan din tayo ng 10 mm na stirrups, space at 150. Tapos tingnan nyo yung mga spacing niya, no. So itong apat na bars space at 75, tapos yung cover natin mula sa center 75. Okay? Gagamitin natin yan mamaya. And gamitin natin yung first table. So using for 25 mm bar. So alin dito yung gagamitin natin? Okay? Actually, observe mo naman yung kanyang case 1, case 2 as mentioned kanina. Pasok naman to, no? Pasok tayo dun sa dun sa first row, no? And this is 25 mm bar. So ito gagamitin natin. Again, the letter A is the more conservative, no? And sabihin na natin mas simpler. Okay? So let's put that formula and let's get our psi T and psi E in the modification factor table in point 4, no? So pag sinabi nating psi T, the position. So sabi ko kanina, this is placed at the top bar kapag more than 300 mm yung kanyang concrete sa ilalim. Okay, dahil, position at the bottom bar pala tayo. So, ibig sabihin, hindi siya top bar, hindi siya 1.3, doon siya sa other. Okay? So, next, psi E is the epoxy. Okay, so, actually, binanggit na epoxy coated, no? Dalawa kasi ang epoxy coated. Itong 1.5 tsaka 1.2. So, alin gagamitin natin? Pasok tayo doon actually doon sa clear spacing sabi niya ng less than 6 dB. So kung kukumpitin natin yung 6 dB, yan, so we have 150. Sabi niya less daw dyan yung clear spacing ng bars. Pasok tayo dyan. Okay? So kung hindi na-satisfy ito sa number 1, dito tayo mapupunta sa 1.2. Yan. So ibig sabihin, ang mga parameters natin ng psi ito, including the lambda which is 1 normal weight. Ngayon, pwede na nating kunin yung product ng psi T and psi E to check if it is satisfying 1.7. And na-satisfy naman niya. Good tayo dyan. Kapag hindi, or lumampas tayo ng 1.7, you will use 1.7 as your psi T times psi E. Then, substitute na natin yung kanyang mga, parameters. And we have, yan. And we have 1.860 meters or 1860.26.2 mm. This is the minimum minimum LD.
Okay? So, pwede tayong humaba dyan. Or pwede nating sabihin na, say, 1,900. O kaya 1,870. Ganun. Okay? Better naman kapag mahaba yung ating development length. So, this is also more than 300. Okay? As you remember, dalawa yon, no? Letter A and letter B, 300. So, pasok yun. So, we will use 1,860. Tandaan natin yung haba niya, 1,860. Then, compare natin dun sa makukuha natin sa letter B. So, punta tayo dito sa mas detailed na may computed na KTR. So, let's go with the uh, next table. And ito lang naman yun. Okay. So, nadagdagan tayo ng isang psi, yung S, which is sa size lang naman yun ng bar. Pero kung compute tayo ng KTR. So, 40 ATR over SN. Ano ba yung mga yan? So, kunin muna natin yung KTR. So, ATR is the area of the transverse reinforcement. Yun lang yun. Yung stirrups area. So, we have 10 mm, di ba? So, space at 150. Yan. So, 10 mm squared pi over 4 times 2 legs times 40 over the S, and S is 150 as spacing ng stirrups. And then, yung N is the number of bars to be developed. Yan. So, yan. So, we have KTR of 10.472. Now, let's compute for the CB. CB is the lesser of, no, binabanggit kanina, no? Yung CB is letter A, the cover from the outermost fiber to the center of the first bar. We have 75. And then the other one is the half of the pagitan ng mga bars. So we have the 75 din dito. Pagitan ng bars. Nagkataon yan 75 parehas. Pwede magkaiba yan. So the lesser is 37.5. Finally, substitute. And we have the denominator here. So, of 1.19919. Sabi dyan, it shall not exceed 2.5. So, okay tayo. Then, substitute all using the same size. And we have the values here. 1490.15. Okay? As you can see, obviously, yung first one is more conservative, sabi ko nga. Kaya mas mahaba yun. But this time, yung actual, we will give you a 1490, which is a safe one, of course, and a more economical. Pero syempre, kailangan masunod lang yung mga coping or yung mga modification. No? So, meron yung nag-adjust to simplify the formula, but it requires you a longer LV. So, as you are the designer, kayo na bahala doon. Okay? So, pwede nga itong maging 15 mm. No? So, kapag naman siniro mo pa yung KTR mo, yun yung sa letter C, edi mas lalong hahaba to. So, mas simplify mo, okay? Pag naging 0 to, paano mangyayari? So, same CB. Ayan, substitute lang. Kung mangyayari, mas umaba yung LD mo. No, naging 19. So, pwede nating sabihin na 1950 or 2 meters na lang. Kung haba, no? So, bihira yung gagawa niyan. Ayan. So, usually, pag nagmamadali tayo sa designing, yun. Gamitin natin yung table, yung unang table. So, sabi nga nung code is or naman, di ba? So, if applicable po, like, halimbawa, nag-epoxy coating ka talaga. Tapos, nagbabari ka sa what do you call this, CB, and in-apply mo talaga mabuti to, yun naman talaga yung mas okay. Okay, so ayos po. Yeah, so I have another sample, like nasa ibabaw naman yung bakal, no? Yung tension reinforcement. So pero provide tayo ng problem na may required kang 2000 mm squared, kaya lang ang ginawa mo, hindi mo yun sinunod, nilakihan mo pa yung bars mo. No, ginawa mong 4 na 28. If you check that, that is greater than 2000 mm squared na required. So, may provision tayo na sinasabi na magre-reduce tayo sa development length. So, kapag kasi sinunod mo to, lalong hahaba yung mo. So, parang ka na eh. Kumbaga, sumobra ka na nga doon sa area ng required ng main bars. So, sobrahan mo pa sa haba. So, magre-reduce tayo dyan. And that is also applied, no? Doon na lang sa sa NSCP equation na 425.4.2.3, no? Hindi dito sa kasi dito sa NSCP 12 table 425.4.2.2 is kumbaga conservative na nga siya. Kumbaga that is above the default, sabi nga natin. So dito tayo magre-reduce mamaya using this equation. So let's try to solve again, but this time a not coated bar, excess or may excess tayong 28 mm when we use the 28 mm bar. Then, sabi niya, ayan, FRMC 20.7, FY 345. Ayan, may spacing tayo na 200 mm para sa ties.
And yan, yung pagitan ng mga bars 100. Sabi niya dito. Ngayon, ayan. So, gamitin natin yung first using 28 mm bar. Ayan. Same lang, gamitin natin yung ito. Ayan. Okay, ano yung mga modification factors? Ayan. Tandaan nyo yung bar natin nasa top na. So, it is 1.3. Okay, and then yung E, 1.0 uncoated. Size, 1.0. Lambda is 0.75 lightweight. And the product is satisfied. Okay, then substitute. Then we have LD of 2,164. Mahaba to. Okay, 2 meters. Okay, then yan, above 300 and then yan. So, dito tayo sa pangalawa, which is magre-reduce na tayo dyan later. Okay. Using the formula of LD, the equation of LD na mahaba, and kunin natin yung KTR muna. Yan, pansinin nyo, no? Yung SN natin is 200 times 4. Yan. Okay? And CB is, nagbago yan, 75. Tsaka yung pagitan ng dalawang bar is 100 na. Plus 1 half nun, no? Is 50. Substitute lang. And we have 2.066. Okay, pasok pa rin tayo dun sa 2.5 na limit. Again, pag hindi o pag sumagad sa 2.5, 2.5 yung gagamitin natin. Finally, substitute. Yeah. Same same modification factors. Yeah. Then we have LD of 1619. So, yun yung sinasabi ko dito. Actually, pasok na sana to kung gugustuhin natin, but this is above the the limit na. Ay, kumbaga above the required din. So, if you have the excess main bars, kailangan hindi din siya masyadong mahaba. So, paano yun? Binigyan tayo ni code ng, ito yun, patunay na kailangan nating i-reduce yan. So, ito yun. The reduction of development lengths defined doon sa mga tables na yun should be permitted by the use of this ratio. AS required over the AS provided. I-multiply lang natin yan dun sa development length natin. Pero sabi niya, provided, may prohibition din yan. Kapag ano mo to, nandito siya sa cases na A to E. Sabi niya, kapag pasok siya dito, hindi ka dapat mag-reduce kahit na nag-excess ka pa. Okay? In seismic force resisting system in structures assigned to seismic zone 4. So, kapag nagko-consider tayo ng SMRF, yun. Madalas ito naman yung nangyayari. So, no, kunwari magre-reduce tayo, no? O, yun na nga, magre-reduce tayo. Yan. Paano tayo magre-reduce? Yan. So, yung na-compute nating LD, times natin ang ratio ng AS required over the AS provided. The AS required is 2,000 and the AS provided is the 4 na 28. So, finally, we have LD of 1.3 lang. So, 1.3 lang dapat, no? So, sayang din yung haba na 30, almost less than 300 mm. 1 foot almost, no? Eh, 4 yun, no? So, maganda-ganda pag nabawasan. So, we will use LD of 1,300. Okay? Paano pa kaya kapag siniro mo pa yung KTR mo? So, pag siniro mo yung KTR mo, gaya ng ginawa natin kanina, ayan, substitute lang ulit. Nabago lang yung yung ating KTR dito. 0 na siya. Ayan. O, 1.8, no? 1.873. So, ang laki, no? Kapag siniro mo yung KTR mo. Ngayon, i-reduce mo siya. Ayan. 1.5 lang. Kapag nakasiro yung KTR mo. Pero that is, di hamak na mas mahaba pa rin to sa actual, no? Pero kung gagamitin mo yung nauna, mas mahaba pa rin yun. So, kung ako, if I will choose to be more economical, dito ako sa letter C. Yan. Pero kapag mas gusto natin na makasiguro or safety, kung may budget ka naman, letter A. Okay? So, yun natin iintindihin ganito natin iintindihin yung yung development ng sa tension reinforcement ng beam. So, yun. Kung papansinin nyo, bakit ang haba? No? 1.5 or di ba lahat na na-compute natin more than 1,000 or sabi natin 1 meter? Kapag kapag dine-develop natin yun, okay, i-straight ko lang para ma-visualize natin. So, for example, you have the column ganito. Tapos may continuous beam ka. So, dito tayo magmi-meet sa joint. No? So, ang bar mo, halimbawa dito, may endpoint ka na dyan, column din. So, ito lang yung ating, ito yung main bar mo, for example. Ito lang yung clear span natin sa beam. This is the clear span. No? Nagkakaroon tayo ng development length sa both side. No? So, like, you have 1.5 required, no? So, ibig sabihin, i-extend mo pa yan ng 1,500. Yun yung tinutukoy. So, kung dito naman sa kabila, kinumpute mo rin,
okay, nakakuha ka ng iba, extend mo rin yun sa kabila, no? Kapag continuous beam. While kapag nasa endpoint ka, kung 1,500 yung kukumputin mo or ilalagay mo, pwedeng tumagos yan. Paano kung ang column mo is 400 lang? Okay? Pwede sobra-sobra yung development lang mo. Hindi pwedeng tumagos yun. Okay? Ang ginagawa is may provided tayo o provision tayo na magkaroon ng tinatawag na development hooks. So, i-bend natin o mag-anchor tayo na equivalent dun sa LD natin. So, may dalawang klase yun. 90 tsaka 180. So, yan yung next nating pag-uusapan sa next video. So, dito yon natin pag-uusapan. Yan. So, be excited on that and yun lang, nawa na enlighten kayo sa development link provided by the NSCP 2050. Salamat sa panonood. Nawa i-like nyo and share and para mas marami pang matuto. Yeah, salamat po. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate.